taga Laguna at dumayo pa ako dito para mag-share sa inyong lahat ng aking saloobin. Dahil isa rin ako sa bumoto kay Sara sa kasamaang palad talaga. Kasi naniwala ako sa kanya eh. Pero dun sa paniniwala na yon, nabulag ako sa kasinungalingan ng mga Duterte. Ang nakita ko, yung magagandang ginagawa nito. Yung pala, pang-front lang nila yung magagandang ginagawa. No, hindi nakikita yung nasa likod nito. At saka, ang isa pa, na kaya ko naparito para linawin sa inyong lahat sa issue dun sa bangag-bangag. Ganito lang po yan, para alam po ng lahat. Ang isang tao ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo o ng kidney kung ito ay may history ng drugs. Tama? Ibig sabihin, healthy ang ating presidente kasi nakapag-donate siya ng kidney. At dahil iisa na nga ang kidney nito, so hindi na siya pwedeng mag-take ng kahit na alak, sigarilyo at kahit ano pang drugs. Kahit antibiotic is limited na lang. Kasi mahina na ang immune system nito. Maaring ikabawi ng buhay ng ating presidente kung magbibisyo pa siya ng drugs. Yun ang gusto kong linawin. At para sa mga DDS na makikitid ang kokote na pag nasusupalpan sa live, sasabihin bangag-bangag. Hindi ba mas bangag kayo? Bangag kayo, bakit? Wala kayong ipagmamalaki. Ano ipagmamalaki nyo si Digong? Patatakbuhin nyo uli. Lumakad nga, hindi kaya, tumakbo ba? Oh, patatakbuhin nyo ng vice-presidente, ay yung presidente nga ay kupal. Tapos patatakbuhin nyo pa ng vice-presidente uli. Magkukupal uli yan. So ayun ang aking ipinunta dito. Napakalayo pa ng aking pinanggalingan. Alam ko sa mga vlogger na mga DDC, sasabihin bayad-bayad. Baka kayong bayaran ko. Mga kupal, palibasa kasi kayo. Umaasa sa bayad, kaya lang kayo napunta sa mga rally. Kasi bayad. Imagine mo isang vlogger, walang pamasahe, nagpunta ng Davao. Walang pera yon. Pag-uwi, nagpapagawa ng bahay. Anong ginawa mo? Ha? Tapos sasabihin niyo ako, bayad? Ang kapal ng pagmumukha nyo. Kaya ito kay Sara ha. Pag hinayaan nyo na maging presidente yan si Sara, sa tingin nyo, hindi niya kayo babalikan? Babalikan kayo niyan isa-isa. Kaya dapat, wala nang makabalik na mga Duterte. Ito yung panawagan ko lang sa inyong lahat at sa mga DDS. Alam ko marami dyan sa sulok-sulok na mga DDS. Kanina lang may nakita ako diyan padaan-daan. Bakit hindi kayo makalapit? Nagmamanman para maikontent? Ganyan na ba kayo kadesperado? Kakonti lang kami kung bibilangin nyo. Kasi hindi kami bayad. Nagpunta kami dito para maglabas ng saloobin. Kaya dito kay Sara, kung hindi mo kayang mag-resign at alam ko namang makapal ang iyong buka, na yung pera na kayan, eh parang ista na hinaharbis mo. Hihirit ka ba ng 100 billion? Saan mo gagamitin? Hindi pa ba tapos ang gasoline station? Kailangan pa ba ang gasoline station? Ilang branch ba ang kailangan? Kaya kailangan, hindi lang sa DepEd Secretary siya mag-resign. Lumayas na sila sa Pilipinas. Doon sila sa China. I-continue ko lang yung sinabi ng isang nagsalita kanina. Gaano kahina ng ulo ng China para ipangalan yung eskwelahan sa ina ng mga Duterte? Kung hindi sila ang nagpatayo ng eskwelahan yon, gano'n ba talaga kahina ang ulo ng China para ipangalan sa ina ni Duterte ang eskwelahan sa China? Kaya hindi ako naniniwala na hindi ito pinandohan ni Duterte. Baka kasama ito sa secret agreement. So kaya ayun, ipagpatuloy lang natin ang pagsigaw na mag-resign na si Sara. At wag nating hayaan na magkaroon pa ng posisyon ng mga Duterte dito. So ayun lamang po. At maraming salamat. Maraming salamat, Sir Francis. Sir Francis, akala niya nakalimutan ko na yung sinabi niyo kanina. Babayaran niyo yung TV sheet, ha?
Nagpapabayad din po ako. Joke lang. Practice lang, sir. Wow, si sir, galing pa ng mga Laguna, oh. Ilocosur! Wow, talaga. Yung iba, may kanina, may abra dito galing. Yung iba naman, buong Pilipinas. Oh, Cavite, Naga, Bicol, Mindanao, Bisaya, kinsa mga Bisaya din eh. Oh, kamo? Kinsa mga Bisaya naong din eh. Kamo gyapon. Hindi. In other words po mga kaibigan, kompleto po lahat ng Pilipino po nagkakaisa sa mga tamang pinaglalaban po natin. Wala na kong kulay-kulay ngayon. Partida, wala pa kayong lunch. Mamaya kakain po tayo. Papakabusog po tayo. Pero mga kaibigan, ang susunod naman po natin vlogger, itago na lang po natin siya sa tatlong titik. Pero gusto kong sabihin talaga ng buong buo eh. Kasi may angas. O, di ba? Sana hindi ako magkamali. Pag kasi natin, baka magkamali ako eh. Mga kaibigan, palakpakan po natin sa pangalan pa lang, maakas na eh. Vlogger, Johnny the Bad o JDB! Yun, no? Si Sir, no? May angat talaga siya. Maraming salamat. Wow, the voice! Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong mabang lingkod, Johnny the Bagger. Grabe. Hindi ako sanay magsalita ng maraming camera. Kaya pala, nandito po ang isang bayaran vlogger. Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Ayan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlogs ni Benji, ni Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Pakero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba't tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo ho, ito po gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong abang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, if I paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe 19,000 those students. Putragis, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost, employees. Pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin, may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, hindi na mas, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, di magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng inyong, ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd at po ang DA. Puro ho, para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, kayo, tayo, sa kabataan ngayon? Ang daming kabataan ngayon, tangengo, tama? Sino kayang may kasalanan doon? Diba? Pero yun. Alam niyo, yan ho'y may kinalaman sa palpak, sa mababang kalidad ng programa at sistema ng edukasyon natin. Mahal na Pangulong BBM. Deserve po ng taong bayan
Hindi lang ng 31.6 million voters mo, kung hindi po ng 115 million Filipinos. Updated, kanina nakita ko binanganak bago. Pang 115 million. Deserve po namin lahat na magkaroon ng sisibol na mga kabataan na pag-asa ng bayan na totoong pag-asa, hindi po palaasa. Kaya ho, marapat lamang na kung paano ang ginawa ng ating presidente sa DA na humanap siya nang sa tingin niya mula roon sa hanay ng agrikultura ay karapat-dapat na humalili sa kanya. Mas magaling sa kanya. Sir, i-apply nyo rin po yan sa DepEd. Pumili ho kayo, hindi ng politiko, bagkus ng taga-education sector. Diba? Para ho sa kinabukasan, legacy na inyong iiwanan. At doon sa mga nag-aawasang kami ay mga bayaran. Okay, alam niyo na presyo ko, 51 billion. Kung kami po ay bayad, kung ang inyong abang likod ay bayad ni BBM, hindi ko magagawang i-call out ang ating presidente. Hindi namin magagawang tumindig dito. Although tinatawag kaming BBM vloggers, sarap nga pakinggan eh. Pero ang pagtindig namin dito ay pagpapatunay na kami po ay independent, kami po ay may independent mind. Alright? At hindi talaga kami bayad. Ako, may bayad po ako 51 billion. Kaya kong bilhin ang pagkatao nila. Okay? Yes, hindi kayo bayad. Ako lang. Hindi kayo bayad. No? Sabi nung iba, nilangaw daw tayo. Alam niyo, wala naman po sa dami ng tumaluyan eh. Ang pinaka-importante dito, yung mensahe ay naiparating. Diba? Minsan na nating pinatunayan, minsan na nating pinuno ang Commonwealth Avenue. Ilang beses nating pinatunayan ang napakahabang mga motorcade. Diba? Sa mga probinsya, lalo na ron sa Pangasinan. Oh. From Urdaneta hanggang dun sa Lingayen. Diba? Kami, ang Team Goldfish. Nakarating kami kung gano'n saan. Catanduanes, na baluarte ni Lenny. No. Diba? Pero ho, gaya nga na sinabi ni Attorney Enzo Recto kanina, sa nakikita niya in the long term, ako rin eh, hindi po magandang maging presidente pa natin si Bibi Sara. Bakit? Eh wala ho tayong maramdaman na pagpapakita ng pag-aalala. Pag-aalala bilang isang magulang nga eh. Diba? Bilang Vice President, pagdating sa usapin ng mga kinakawawang mga mangingisda,